Isa sa mga pinagkakatiwalaan brand ng mga sasakyan sa bansa ay ang Isuzu Motor Philippines. Isa sa mga Japanese car brand na nagdala ng matitibay na klase ng sasakyan, pang matagalan at talagang mapagkakatiwalaan. Higit sa lahat, ang karamihan sa mga sasakyang inilalabas nito sa bansa ay matitipid ding kumonsumo ng fuel, gaya ng legendary Crosswind, Isuzu Mu-X, D-Max at Isuzu Travis. At ang pinakabagong update sa hanay ng subok na brand ay inilabas na sa merkado ng Pilipinas. Ang bagong Isuzu D-Max 2024 model at yan ang tatalakayin natin, kasama ng kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po din mo-click ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update pa lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Kung naghahanap ka ng pinakamurang pickup truck ngayon, yung magagamit mo sa iyong negosyo, di naman kaya sa iyong travel adventure ride, ang Isuzu ay nag-o-offer ng pinakamagandang pickup truck na perpekto para sa lahat ng iyong lakad at sa mura nitong price tag, ang bagong Isuzu D-Max 2024 model. Ang Isuzu D-Max ay ang entry ng Isuzu Philippines sa mid-size na pickup truck segment dito sa bansa. Ito ang workhorse ng Japanese brand na idinisenyo para dumaan sa anumang klase ng kalsada at anumang paggagamitan. Namana nito ang pagiging maaasahan ng Isuzu Fuego at ng iba pang mga nauna dito na pick-up truck ng brand. Pero mas marami ditong inilagay ng mga katangian gaya ng pangkaligtasan at kaginhawaan sa pagsakay upang umangkop sa pamumuhay ng mga Pilipino sa araw-araw. Ang bagong Isuzu D-Max ay nagkaroon din ng siyam na klase ng variant na pagpipilian. Mula sa pinakabababang variant nito na nagkakahalaga lamang ng 917,000 pesos hanggang sa pinakamataas na klase ng variant nito na nagkakahalaga naman ang 1,905,000 pesos. Ang bagong update sa modelong ito ay siguradong magugustuhan mo. Hindi lang sa napakagandang porma nito ngayon, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng bagong features at yan ang iisa-isayin natin. Bali, ang Isuzu D-Max kagaya ng ibang mga modelo ay ginamitan din ng reliable machine, isang dekalidad na klase ng makina na nagpapanatili sa pangalan ng brand bilang isang mapagkakatiwalaang Japanese automaker hindi lamang sa bansa kundi pati sa iba't ibang bansa pa. Itong bagong Isuzu pick-up truck, kung papansinin sa bagong update nito ngayon, ay na-refresh ang kaunting bahagi ng disenyo nito sa harap, gaya ng nakakaakit na two-tone na signature design muscular power frontal grille radiator nito. Mas na-elevate nito ang pagiging brusko ng datingan. At sa ibaba, ang open type design lower grille naman ay nagkaroon ngayon ng mas malalaking butas na honeycomb design. Ang kagandahan nito ay mas maraming airflow ang direktang pupunta sa engine nito at upang makadagdag na rin sa cooling system ng makina habang tumatakbo itong sasakyan. Meron din itong na-redesign na LED headlamp na kung saan ang daytime running light nito ay nasa itaas na portion kumpara sa dating modelo na nasa ibaba pa. Kasama ang lower fog lamp nito na nagbibigay sa modelo ng mas magandang visibility sa madidilim na kondisyon. At ang side-to-side profile ay same pa rin nung sa dating modelo. Nagkaroon nga lang ng bagong estilo ng rim type at mags at mas pinalaking gulong na may eleganting 8-inch matte dark gray alloy wheels. At isang kapanapanabik na bagong kulay ng body na tinatawag na Islay Gray. Tulong ng malalaking gulong nito ay napapanatili ang stability sa malulubak na klase ng kalsada sa pamamagitan ng pinalawak ding mga rim at matitibay na suspension. Ang rear portion naman, makikita ang bagong mga ilaw nito na 3-type LED design tail lamp. Kaya ang overall looking nitong bagong Isuzu D-Max ay napaka-competitive na klase. Kaya nitong makipagsabayan sa pormahan pa lang ng ilang brand competitor gaya ng Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi Triton at Nissan Navara. Bukod pa dyan, ano pa nga ba ang na-upgrade pa sa modelong ito? Pagdating sa internal, meron itong bagong infotainment system na may sukat na 10.1 inch. May kasama na itong Apple CarPlay at Android Auto.
Nilagyan din ng mga bagong pindutan para sa audio sounds at mga connectivity. Meron din itong Bluetooth, FM and AM radio at ang lahat ng mga variant ay nakakuha ng tiga-6 na speaker maliban sa pinaka-top variant nito na may 8 speaker sa kabuuan. Ang Isuzu D-Max 2024 model ay mayroon ding voice control system para mas mapadali ang access at mas convenient na rin. At isang navigation system para sa internal satellite o nagsisilbing built-in maps GPS nitong sasakyan. Hindi mo na kailangan pang magpakabit nito sa aftermarket. Kasama ang multifunctional na steering wheel o bagong disenyo ng manubela nito na kung saan karamihan sa mga control maging sa audio sounds at connectivity ay narito na. Para sa pagpapadali ng access, lalo na kung nagmamaneho ka, ay mas madali mo na lamang ding mapipindot ang mga buton dito kung kinakailangan. Ang Isuzu D-Max 2024 model ay may bagong design din ng instrument cluster na naka-multi-information display o MID. Nagpapakita ng maraming impormasyon katulad ng fuel gauge, odometer, trip meter, outside temperature at ng iba pang gauge na makikita mo dito. Makikita rin mismo sa display nito ang mga importanteng mensahe gaya ng warning sign at iba pang mahalagang impormasyon. Na naka-TFT design na ito ngayon na kung saan ang itsura ay parang monitor screen na rin. At ang pinakamataas na variant nito ay nakakuha rin ng advanced features sa aircon system gaya ng naka-dual zone climate control na kung saan ang bawat nakasakay dito, pasahero man o driver ay may control sa kanya-kanyang preferred na temperature. Makukomportable ka talaga. Itong third generation Isuzu D-Max ay equipped na rin sa drive assist features na kinabibilangan naman ng forward collision warning. Sinusuri ng sistemang ito ang daanan habang bumabaybay sa kalsada at nagmamaneho para ma-detect ng mas maaga kung may nakaambang panganib o pagkabangga. Halimbawa na lang may sasakyan sa unahan na biglang hihinto o di naman kaya biglang babagal ang bilis, ay kusa nitong masisense para mag-apply ng autonomous emergency brake o biglang paghinto. Nilagyan din ito ng misapplication mitigation system. Isang safety features na kung sakaling matapakan natin ng hindi sinasadya ang accelerator pedal o gasoline nito, ay hindi rin basta-bastang aandar ang engine para hindi mauwi sa pagkabangga o maitinding disgrasya kung magkataon man na matapakan ito. At isa pang feature sa bagong modelo ay ang pagkakaroon din nito ng adaptive cruise control system. Ito ang sistema na kung saan i-adjust ang speed nitong sasakyan at idinidepende sa bilis ng sasakyan na nasa unahan. Kung bumabagal ang sasakyan sa harap, ay kusa rin itong babagal at bibilis. At kapag gamit mo ang sistemang ito, ay may chance maipahinga ang mga paa mo sa pagtapak ng accelerator o di naman kaya hands-free sa manubela. May time kang gawin o hawakan ng ibang bagay sa oras na gumagana ang adaptive cruise control system nito. At sa loob naman, ang lahat ng bagong Isuzu D-Max ay nagkaroon ng maayos na pagkakalatag ng cabin na binibiyayaan ng napakaraming standard na convenience features. Ang dashboard at ang trim ng bagong D-Max ay mas upscale kumpara sa naunang modelo. Sa top of the line na variant nito, makakakuha ka ng soft touch plastic at leather wrapping sa mga pangunahing touchpoint. Nag-restyle din ng manubela nito na gumagamit ng mga eleganteng disenyo. At ang screen ng infotainment system ay mahusay ding isinama sa center console ng dashboard panel nito. At ang mga buton at switch naman ay idinagdag din sa bago nitong bersyon. Tanging ang top of the line na LSE 4x4 automatic transmission ang nakakuha ng mga brown na leather na upuan, habang ang ibang variant ay nakakuha ng tela na cover sa mga upuan. Ang mga piling variant ay nakakuha ng 12 volts accessory socket na nakakabit sa kung saan ito mapapakinabangan ng mga pasahero. Habang ang mga USB port ay standard sa buong saklaw, kung saan dito ay pwede kang makapag-charge.
Ang lahat ng variant ng bagong Isuzu D-Max ay may kasamang mga pangkaligtasan gamit para sa pang-araw-araw na pagsakay. Ang LSE 4x4 automatic transmission na top of the line nito ay nakikinabang mula sa 7 airbag, habang ang natitira sa lineup model ng D-Max ay nakakuha lamang ng driver at front passenger unit na airbags o may 2 airbags lamang. Kasama sa mga standard na kagamitan sa iba pang variant, maliban sa single cab model nito, ay ang anti-lock braking system o ABS. Nilagyan din ito ng electronic brake force distribution o EBD, kasama ang electronic stability control, brake assist, brake override system at marami pa na siyang sumusuporta sa pangkalahatang brake procedure para sa kahit saang antas, lugar o klase man ng kalsada. Kapag ginamit mo ang brake nito ay siguradong kakapit at gagana ng mabuti. At sa iba pang mga safety features, tanging ang range stopping trim lang ang nilagyan ng auto dimming rear view mirror, pati na rin ng front at rear parking sensor na may reversing camera. Habang ang ibang mga pagpipiliang variant nito ay nakakuha naman ng rear parking sensor na may kasamang backup camera. At ang pinakabago para sa ikatlong henerasyon ng Isuzu D-Max 2024 model ay ang pagkakaroon nito ng Advanced Driver Assistance System o tinatawag na ADAS. Ang ADAS ay isang catch-all na term para sa anumang uri ng teknolohikal na katangian na ginagawang mas ligtas, mas madali o mas komportable ang pagmamaneho o pagsakay ng bawat pasahero sa loob ng kalsada. Maaari itong saklawin ng lahat ng mga sistema ng pangkaligtasan mula sa pangunahing pag-andar tulad ng babala o warning sign sa iyo ng isang potensyal na banggaan, hanggang sa mas advanced na mga kinakailangan tulad ng otomatikong pagpapalit ng mga linya. Meron itong safety features para dyan na tinatawag na lane change keeping assistant. Sinusuportahan ka sa oras na nagpapalit o lilipat ng linya sa kalsada para hindi makasagi o makabangga ng ilang mga sasakyan na kasabayan. Binubuo rin ito ng forward collision warning, autonomous emergency brake, turn assist, misapplication mitigation, adaptive cruise control, manual speed limiter, automatic high beam, lane departure warning, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, at multi-collision brake system. Sa dami ng safety features na nakapaloob sa bagong modelong ito, tiyak na magiging pangunahing pagpipilian ito pagdating sa pick-up truck segment sa hinaharap. Bukod sa may maaasahang kalidad, tibay at tatag ng bawat nilalaman, ay ginawa pang mas advanced at high-tech sa pagkakataong ito. Ang bagong pickup truck ay nakakuha rin ng malakas na power output mula sa ipinamanang makina na nanggaling pa sa mga ninunong modelo. Binubuo pa rin ito ng Blue Power Plant at RJ4E engine na may alinman sa 1.9 liter o 3.0 liter engine displacement na turbo diesel. Ang RJ4E ay may 1.9 liter engine para sa mga low variant nito, ay gumagawa ng malusog na maximum output naman na 148 horsepower sa kada 3,600 RPM at 350 Nm ng torque naman sa kada 1,800 to 2,600 RPM. Habang ang Blue Power engine na may 3.0 liter na para sa mga top of the line na variant nito ay nagpapalabas naman ng mas makapangyarihang 187 horsepower sa kada 3,600 RPM at 450 Nm ng torque naman sa kada 1,600 to 2,600 RPM. Ang parehong makina ng bawat variant ay ipinares sa parehong mga naka 6-speed na automatic o manual na transmission nito. Ang bilis na nagagawa ay nakadepende rin sa laki ng makina at sa lakas ng power output. Gaya ng naka 1.9 liter engine ay tumatakbo sa pinakamabilis na 170 to 175 km per hour. Habang ang mga naka 3.0 liter engine naman nito ay tumatakbo naman sa bilis ng 180
to 185 km per hour. Ang bagong Isuzu D-Max ay merong 78 litro ng fuel tank capacity na maaari mong ikarga at kumukonsumo ng hanggang sa 15 to 18 km per liter. At ang mga suspensions naman ng lahat ng third generation ng Isuzu D-Max ay mayroong dynamic drive platform. Dagdagan pa yan para mas mapahusay ang biyahe at kaginhawaan. Itong midsize na pickup ay nilagyan ngayon ng double wishbone front suspension na may mga coil spring at lip spring with shock absorber naman para sa rear suspension. Meron itong matitibay at makakapit ding brake na naka-ventilated disc sa front at ordinary drum brake type naman sa rear. Ginamitan din ito ng magandang klaseng kombinasyon ng manubela at steering na naka-power type at track and pinion. De-adjustable ang steering column kaya panigurado kahit may kalakihan ito hindi masyadong mabigat i-maneuver. Bukod pa dyan, itong bagong Isuzu pickup ay nilagyan din ng mga security sense para hindi mapasok, magalaw o manakaw ng kahit na sino sa pamamagitan ng mga security sense nito na tinatawag na central locking, pagpapatibay ng pagkasarado o paglock ng pintuan, sinamahan pa ng power door lock, engine immobilizer system para sa makina at hindi basta-bastang mapagana, at ang anti-theft alarm device system nito para naman sa pag-aalarma kung sakaling masagi o magalaw ito ng hindi inaasahan. Pagdating naman sa dimension, meron itong haba ngayon na umaabot sa 527.7 cm at kabuuang lapad na 188 cm. May taas ito na 181 cm at tumitimbang ng 2,600 kg. Nagkakalaga ang kasalukuyang presyo nito mula sa 917,000 pesos hanggang sa pinakamataas na variant nito na nagkakahalaga ng 1,905,000 pesos. So hanggang dito lang po siguro ang ating video. Ay kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, baka pwede namang paklik ng like button at pa-comment na rin ang iyong opinion. Bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at nagili ka nagabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Sige, kung bago pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po din maklik ang subscribe button pa rin ang notification bell para naman ma-update palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ng opinion at comment mo sa baba kung may mga tanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mahiyang mag-comment kaibigan upang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!